Good day! So for today's video ay i-join natin ang ating Windows 10 client sa ating promoted domain. At the same time, i-connect natin lahat ng ating user accounts na ginawa at gagawa tayo ng folder bawat user account, and at the same time, gagawa tayo ng files na may mga nakalagay na information. So tara, samahan nyo akong i-join sa ating promoted domain ng ating Windows 10, mag-connect ng mga user account, and at the same time, gumawa ng folders and files. Okay, so the first thing you need to do is pumunta tayo dito sa system tray. Nakita nyo itong computer icon na to. Right-click lang natin ito, open network. Okay? And then after that, punta tayo sa change adapter settings. Click lang natin ito. Make sure na nakakonect tayo sa berlin.com before you proceed. Double-click lang natin itong ating Ethernet. Punta tayo sa properties. Double-click click lang natin ito. Hanapin natin ang IPv6 and uncheck ito. Ayan. Next is, pumunta tayo sa TCP IPv4 properties at gamitin natin yung IP address ng ating server. So, use the following DNS server. So, ang IP address ng ating server ay 192.168.20.4. Kung hindi ka sigurado, pumunta tayo sa ating server, i-check natin yung IP address ito. Punta tayo sa CMD, ipconfig, so makikita natin 20.4 yung ating IP address para sa server. So 192.168.20.4. So confirm. Balik tayo. I-click natin yung OK once confirm. Okay? And close. Close. Then disable natin ang ating Ethernet adapter and enable. So para ma-fetch natin yung changes na ginawa natin kanina sa ating IPv4. After nito, close po natin ito. Pumunta tayo sa CMD. Shortcut key natin is Windows R. Type natin ang CMD for command prompt. And then type natin yung ipconfig/all para makita natin lahat ng configuration. Okay. So hanapin natin sa ating Ethernet adapter, okay, yung DNS server. So ayan. Yung ating server is 192.168.20.4 and ating DNS server ay 192.168.20.4. So tama yung ating ginawa. So after nito, once na na-confirm natin na nakuha na natin or na-fetch na natin yung changes na ginawa natin, pumunta tayo ng File Explorer. So i-click lang natin tong folder na to. Okay? And then after nan, punta tayo sa this PC, right-click natin, then Properties. Under System, okay, so punta tayo sa Change Settings. Under System Properties, punta tayo sa Change. And then, i-connect na natin sa domain ang ating Windows 10 client. So, ano ba yung domain natin? So, ito yung ginawa nyo. Okay? Na pangalan na may .com. So, kung di kayo sure, i-check nyo dito. Ayan, berlin.com. Type natin, berlin.com. So, click OK lang natin. Then, hahanapan tayo ng username and password. So, ang ilalagay natin sa username password ay yung administrator then PC1 na password. So, type natin, administrator. Okay, tab natin, PC1. Yan. So, ito dapat yung makita nating prompt sa atin na welcome to the berlin.com domain. So, ibig sabihin niya na i-connect na natin sa domain na berlin.com yung ating Windows 10 client. So, kapag in-okay natin to, magre-restart ito. So, kapag hindi naging successful ang connection, i-try nyo lang ulit, i-refresh nyo lang, and then hanggang sa ma-receive nyo to. So, kung tama naman ang configuration na ginawa nyo, I'm sure naman makukonect nyo yan sa ating domain. Okay, click natin OK. Okay. I-close lang natin to, then restart na. So, hintayin lang natin siya mag-restart para mag-take effect lahat yung ginawa natin. So, kapag nag-restart ito, okay, so, ilalagin na natin yung mga user accounts na ginawa natin sa isa-isa para makita natin. And then, hahanapin natin mamaya sa folder redirections dun sa may server kung kumonek nga ba siya o hindi. So, dapat kumonek siya, and at the same time, lahat ng changes na gagawin natin sa user account na yun, dapat makikita natin siya. So, ito na. Click lang natin to. So, ito yung ating profile, default profile natin. So, ang gagamitin natin ay other user account since nakakonect na tayo sa domain. Okay? So, ang ilalagay natin dito ay yung ginawa nating user account. So, meron tayong 4 na ginawa. Dalawa sa admin, dalawa sa IT department. Okay? A and B para kay admin, C and D para kay IT department. So, type natin muna si AAA. 3 A po siya. Then, admin 1, 2, 3. Okay? So, dapat mailalagin natin siya. Dapat makikita natin siya sa server mamaya.
Ano? So, isa-isa na natin. Gumawa na tayo dito. Then, mamaya, check na lang natin. Ayan. We're setting things up to you. This won't take long. So, hintayin lang natin. Patience is virtue. Eka nga natin. No? So, once na matapos ito, pwede na tayong mag-start na gumawa ng folder sa ating desktop and at the same time, mag-create ng files. Okay. So, ito na ngayon yung ating desktop. So, gawa na tayo ng folder para matest na natin. Ano? So, shortcut key natin Control-Shift-N or simply right-click, New, Folder. Okay? So, click lang natin to. I-rename natin siya ng admin. Ano? So, admin underscore folder. Okay? Or, kung depende kung ano sasabihin sa inyo ng assessor, kung ano yung ilalagay yung folder name. So, pwede naman yung nandito sa ating manual na kung saan ang nakalagay ay Berlin admin file or pasimplihin na lang natin admin folder at saka IT folder na lang yung gawin natin mamaya. Ano? So, gawa tayo dito. Nakagawa na tayo ng folder. Double click natin. Then, gawa tayo dito ng bagong document. Okay? Ayan, text document. So, lagay natin dito Berlin underscore info. Ayan na yung gagawin natin. Okay? So, ang ilalagay natin dito, makikita nyo naman, meron tayo ditong name, okay, birthday, birthplace, trainer name, assessor name, CSS, NC2, and date. Ano? So, lagay na natin pangalan natin. Berlin Ramos. Okay. Berlin Ramos, age is 37. Pinanganak, ang birthday niya ay 1987. Okay, birthplace, Talavera, Nueva Ecija, example yan. Next naman, ang ating trainer name, sabihin na natin si Berlin Ramos. Okay, ang ating assessor name ay si Juan Tamad. Juan Tamad. Ayan, for example lang yan. Pero ako magbibigay sa inyo ng mga lalagay dyan kapag nag-laboratory tayo. Okay? And then next natin, CSS and C2. Okay, so buuin natin para hindi tayo puro shortcut. Computer, okay, systems, servicing. Ayan. NC2. Ayan. So, next natin ay yung date natin. So, ngayon ko to ginawa, 29. Ngayon ako nagpa-assess, 23. So, i-save lang natin siya, Control S, or punta tayo sa file, and then, save. Next, dalawa yung folder na nire-direct natin. Ano? Isang documents, okay, and then, at saka isang desktop. So, punta tayo try natin si documents. Ano? Ito yung isa sa nire-direct natin. So, gawa din tayo dito. So, admin folder. Admin. Dapat makita rin natin to. Okay. Folder. Okay. So, copy na lang natin yan. Medyo matagal. Ayan. So, gumawa tayo dyan. Okay. So, may admin folder tayo. Aksa ka dito. Now, ang gagawin natin ay mag-sign out tayo. So, meron na tayong ginawa kay A. So, hanapin natin siya mamaya. Ano? Sign out. Tayo naman natin yung ibang user account. So, meron tayong BBB pa rin under kay admin 123. So, login natin. So, try natin lahat yung apat na yan para makita nyo. So, every time na ilalagin nyo yung bagong user account, so, ganito ang mangyayari. So, we're setting things up for you, blah, blah, blah. So, yan yung panimula nila. Kasi parang, nag-create kayo ng bagong profile na kung saan fresh siya. Hindi siya yung ginagamit nyo na existing. Okay, so, hintayin lang natin siya. So, ayan na, So, same procedure lang din yung gagawin natin, Magkikreate tayo ng folder dito. So, sana pala ay kinopy-paste ko na lang. So, sorry, Mas masarap yata yung magta-type-type. At rename natin. Ayan. So, admin Berlin siguro yung isa 1, Berlin 2 naman siguro to, para maiba naman. So, ganito lang din yung gagawin natin. So, gawa tayo ulit, text document. So, admin underscore Berlin, Berlin, or Berlin info 2. Ayan, Berlin info 2. Ayan.
So, same lang din. Lagay tayo ng info, for example. So, itatama ko na lang sa laboratory natin. No? So, save lang natin siya. Close lang natin siya. Copy natin siya at pumunta tayo dun sa documents. Okay, kung saan naka-redirect. Paste natin. So, same lang din yung file. Okay. Then, after nyan, i-log out natin ulit. Mara tayo dito sa Windows, then sign out natin. Si C naman nakasaka si D, ano? So, para kay IT department. Okay. So, check natin mamaya. Sign out anyway. Okay, so tatry natin lahat kung talaga bang malalagin siya. So, other accounts, CCC, then admin 123, pare-parehas na naman ang password niyan. So, let's wait. So, same pa rin ang mangyayari dyan dahil bago pa lang napag-create ulit ng ating account. Okay? So, same procedure lang din ang gagawin natin. So, kaya lang lalagay natin doon is IT Berlin 1 yung folder natin. Okay? So, medyo matagal ng konti. Ayan. So, na tayo patumpik-tumpik, gawa na tayo kaagad ng folder dito. Ayan, then, i-rename natin siya na IT, okay, IT underscore Berlin. Okay. So, maglagay tayo dito ng file. Next document. So, Berlin info. Sabihin natin 3. So, tatama ko na lang yan sa susunod na. Sa malaga may makita tayo dito. Ayan. Close. Close natin, nakasave. Copy lang natin siya. Punta tayo sa documents. So, nire-direct natin. So, same lang din. Okay. Sabihin na natin info 4. Kung meron. Basta kung maiba man yan, ignore nyo na lang. So, babaguhin na lang natin. Okay? Sa mahalaga meron tayo. So, next natin, cancel na natin ito. Sign out tayo dito. Si D naman, ilalagay natin. Okay? Sign out tayo ulit. Ayan, para lang tayo naglalaro. Ano? So, sign in, sign out, sign in, sign out. Different user account. So, para matest natin kung talaga bang mag-work siya. So, DDD. Okay. Ang lalagay naman natin dito ang password ay same lang din sa kanina. So, same lang din ang mangyayari kapag tama. So, kukonect siya. And then, ayun ulit, may hi, hello, ganun din. We're setting things up for you. So, hintayin lang ulit natin matapos to. And then, after that, gawa tayo ulit ng folder. No? So, let's wait lang natin. Ayan. So, medyo matagal ng konti, ano? Pero, taste lang, ika nga. Okay. So, ito na ulit. So, gawa na tayo. Huwag na tayo maghintay pa ng kung ano-ano. Control Shift N. Rename natin. IT. Ayan. Oh my God. Ba yan? Okay. Nangyari. IT, nagagalaw pala. Sorry. Napaka-sensitive naman ng laptop na to. Ano? IT Berlin. Oh my God. Ayaw na yata ituloy IT Berlin naman. Ano? So dito naman gagawa tayo ng text document. So lagay natin ang Berlin info 4. Ayan. Tingnan natin magkaroon ng variation. So save lang natin siya. Close. Copy natin siya. Tingnan natin kung makikita natin siya dun sa documents mamaya. And then paste natin. So ngayon, okay, so nakagawa na tayo ng na-connect na natin user account. Nakagawa na tayo ng folder, nakagawa na tayo ng files, na-join na natin yung ating client dun sa domain natin. So ngayon, tingnan natin kung bang nag-materialize lahat yung ginawa natin, kung tama ba yung settings na ginawa natin. Okay, so pumunta naman tayo kay Windows Server. Ayan. So dito makikita na natin yung lahat. Ayan. Ano? So, Windows Server nga eh. Ayan. Windows Server. So, login lang natin to. So, PC1. Okay, so, pumunta tayo dun sa folder na redirect natin. Okay. So, ayan. So, ito lahat yung 4 na user account na nilagin natin. So, dapat meron tong desktop at saka documents, no? So, ayun. Nakita natin admin folder, burn info. So, ito siya. Okay. Ayan. Documents, same lang din. Kinapin natin. Meron din siya.
Tingnan natin, basta ang mahalaga dapat may laman sila lahat, no? Regardless kung ano yung nakalagay doon. B, so desktop, ayan. Ayan, meron din siya. Kung ano yung nilagay nyo doon sa client, yun din ang ma-redirect dito. Ano, yun yung purpose niyan. So, hindi natin bubuksan yan. So, same lang din naman yan. Next tayo sa C. Para kay IT. So, ayan, IT. So, ito yan. Okay. Back lang natin. Si D, same lang din. Desktop at si desktop at si document. So, nakita nyo, ano, itong dalawang folder na to yung nire-direct natin. So, dito sa mga folder na to, kung anong mga files ang ilalagay nyo, automatically mapupunta at makikita ni server yan dito sa redirected folder natin sa Drive C. Okay? So, nagets ano? Ang dali lang, di ba? So, hanggang sa mga susunod na video rather, ano? So, paalam!